ang imbitasyon. Huwebes ng hapon, tahimik ang kalsadang dinadaanan ni Andrea palabas ng bahay. Kakatapos lang ng online class at pinilit niyang matapos agad ang mga gawain dahil marami pa siyang kailangang asikasuhin bukas, ngunit may kumatok sa kanilang gate. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya muli ang dalawang lalaking nakaputing polo, parehong may hawak na Bible. Sister, kamusta ka? Pwede ba kitang maabala ulit kahit saglit lang? Kayo po ulit. Sige po, saglit lang ha. Lumabas siya sa gate at maayos na nakinig muli. Gaya ng dati, nagbasa sila ng bersikulo at binigyan siya ng panibagong lesson. Gusto sana naming imbitahan kang muli bukas. May special retreat kami. Masaya to, sister. Baka doon mo maramdaman ang tunay na liwanag. Pasensya na po talaga Brother Eli at Brother Marvin. May kailangan akong asikasuhin bukas. Sa di inaasahang pagkakataon, may dumaan na kakilala ni Andrea, si Jeremy. Kaibigan niya sa kabilang block at aktibong miyembro ng isang simbahan. Huy, Jeremy. Oh, Andrea? Kilala mo rin pala sila, no? Nakausap ko rin sila kahapon. Lumapit si Jeremy sa dalawang lalaki. Brother, ready na ako bukas. Saan po ang antayan? Ayos, brother. Sa waiting shed sa tapat ng palengke, 3 p.m. Ngumiti si Jeremy kay Andrea. Sumama ka na rin. Maganda raw yung topic nila tungkol sa pagpili sa tamang landas. Next time na lang talaga, Jer. May thesis defense pa kami bukas eh. Tumango si Jeremy, ngumiti at nagpaalam. Si Andrea naman ay muling binigyan ng papel na may tanong. Sister, ito po ang assignment namin ngayon. Saang bahagi ng Biblia, sinasabi kung paanong ang ilaw ay hindi matatalo ng kadiliman. Babalikan ka namin mamaya. Kinagabihan bumalik nga sila pero hindi na lumabas si Andrea. Kinaumagahan, bumalik na naman ang grupo. Ngunit ngayong araw na ito, may dala na silang van at maraming taong kasama. Nakita ni Andrea sa labas sina Jeremy at 5 kabataang hindi niya kilala. Nasa tabi sila ng van, handa na raw sumama sa simbahan. Lumabas si Andrea saglit. Sister Andrea, magandang umaga. Huling tanong na lang, sigurado ka bang hindi mo kami sasamahan? Opo, sigurado na po talaga. Salamat na lang po. Ayos lang. Huwag mong kalimutan ang sinabi namin. Bukas ang liwanag para sa lahat. Sumakay na sila sa van at umalis. Ilang araw ang lumipas. Hindi na muling nakita ni Andrea si Jeremy. Maging ang 5 kabataang sumama sa kanya ay tila nawala na rin. Kinabahan siya pero baka raw nasa retreat lang talaga. Ilang buwan ang lumipas. Habang nanonood si Andrea ng balita, napalingon siya nang marinig ang balitang Nahuli ang isang grupo ng mga nagpapanggap na relihiyosong organisasyon matapos mahuli sa aktong pagdukot at pagbebenta ng laman loob sa black market. 5 nailigtas kabilang ang isang binatang nagngangalang Jeremy de la Paz. nanlaki ang mga mata ni Andrea. Nakita niya sa TV ang mga mukha ni na Brother Eli at Brother Marvin. Sila ang mga lalaking kumatok sa bahay niya. Habang ini-interview sa ospital, si Jeremy ay halos hindi makatingin sa kamera. Akala ko totoong simbahan. Pagdating namin sa gathering place, dinala kami sa warehouse. Doon na kami tinurukan. Mabuti na lang may nakatakas at nakatawag ng pulis. Napaupo si Andrea, nanginginig. Isang maling sagot lang sana, isang maling o, at baka siya ang nasa ospital ngayon. O mas malala pa,